Okay mga kababayan, nandito tayo ngayon sa tanggapan ni Aspirant Congressman Jad Racal, kung saan tayo ngayon ay live nationwide sa Latigo News TV Philippines at tayo din po ay mapipicture sa Latigo Newspaper Nationwide. At tabi po natin si ang bersyon na magiging congressman ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, si Congressman Jad Racal. Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga po. Unang-una po sa lahat ay talaga ang inyong pangalan ay pumapaibabaw sa buong lalawigan ng Bulacan, kung saan kayo ay bukod sa tinaguriang Mr. Trabaho, ay nararamdaman na ng taong bayan ang iyong tagumpay dahil nakita nila ang iyong prinsipyo na sa kabila ng iyong pagiging bata ay ang isip mo agad ay ang matulungan ang mga maralitang taga ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Kung sakasakali po sa pag-upo ninyo bilang congressman ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, ano po ang una niyong prioridad na gagawing tulong sa mga taga ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan? Siyempre, yung priority po talaga natin, yung platform, isa sa mga platforma natin, yung trabaho talaga. Kasi po, actually po, kung tutulong lang din, matagal na po tumutulong ang pamilya namin. Since 2012 pa, yung Racal Foundation namin. Kaya nga itong pagtakbo ko, gusto ko yung direkta na alam kong pangmatagalan na tulong, na kahit di ako nakaupo, maraming henerasyon ang matutulungan ko. Kaya nga ang plataforma ko is Mr. Trabaho, yung makapagbigay po ako at least 15 to 20,000 employment para sa mga kababayan ko. Ayun po, sigurado po ako na tunay at diretsyong tulong ang matatanggap ng nasasakupan ko. Ayun po. Wow, napakaganda ng pahayag na yan. Ang batang-batang congressman na Jad Racal, kung saan ay trabaho agad ang kanyang tututukan. Napansin din natin kung na yung ibang mga politiko, parang pinapaasa na lamang nila ang taong bayan sa mga ayuda. Yung kumbaga, hindi sustainable yung programa, yung bang mabigyan mo lang, tapos after 1 week, wala na. Pero subalit kayo, ang nasa isip nyo agad ay trabaho. Ano po ang nag-udyok sa inyo? At ano ang inyong inspirasyon? At yan agad ang gusto nyo na makarating sa taong bayan na may trabaho agad, hindi yung puro na lamang ayuda at ito'y pansamantala lamang. Kasi kami naman po ay hindi talaga politician, kami ay puro pamilya ng negosyante. So alam namin kung saan talaga uunlad ang isang tao. Hindi po sa pamamagitan ng ayuda or pera nang galing sa gobyerno. Uunlad ang tao sa sariling sikap, tiyaga at sariling hanap buhay. Kaya kung gusto namin talaga tulungan yung taong bayan, syempre ipa-priority namin turuan sila mangisda. Hindi puro tanggap lang ng isda. Yun ang pinapakita namin, kami nga na kaya namin umasenso sa pamamagitan ng trabaho. Ibig sabihin, kaya rin ng taong bayan. Kaya priority talaga namin yung trabaho para sa lahat, para sigurado kami na makakatulong kami bawat pamilya. And pangmatagalan talaga ang tulong. Hindi katulad kasi madalas umaasa na ang taong bayan sa ayuda. Pero po sana po, masa-asenso po tayong lahat sa trabaho po, tiyaga, negosyo. Mga ganun po. Sariling sikap po. So mga kaibigan, nadinig naman po ninyo ang pahayag ng batang-batang Congressman Jad Racal, kung saan talagang positibo ang kanyang pananaw na trabaho agad ang maibibigay sa mga taga ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Ngayon kung kayo po'y sikat na sa buong lalawigan ng Bulacan, hindi lamang sa ika-6 na distrito. At katunayan, sa social media talagang pumuputok ang inyong pangalan. Ngayon, meron po ba kayong panawagan sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan? Dahil marami ang umaasa sa batang Congressman Jad Racal na matutulungan nyo at inaasahan ang iyong pag-upo bilang batang-batang congressman sa buong lalawigan ng Bulacan at buong Pilipinas. Actually nga po, nag-start lang po talaga kami sa 5 tao lang. And siguro kaya lumaki ng ganito and sinuportahan at minahal ako ng taong bayan dahil nakita nila yung tapat na hangarin ko para mabigay ang tunay na pag-asenso dito sa distrito. Kaya siguro kahit
ganito lang, baguhan, and batang-bata pa, grabe ang suporta na natanggap ko sa distrito and sa mga supporters ko. And siguro na lang, nakita rin nila na kakaiba naman. Kasi trabaho po ang binibigay namin, hindi po siya yung katulad ng ibang politician na puro either pangako lang or gamit ang pera ng taong bayan. Gusto ko kasi yung at least yung tulong talaga na pangmatagalan. Kaya siguro minahal tayo ng taong bayan. Talaga naman, mga kababayan, nakita po ninyo sa batang kaisipan ng magiging congressman ay ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan ay talagang trabaho. Ngayon kung meron ba kayong mensahe sa mga mamamayan ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, meron po ba kayong dapat pasalamatan? Dahil sa tingin ko po, kailangan yung magpasalamat na rin sa mga mamamayan ng ika-6 na distrito ng Bulacan dahil nakita po namin ang mainit na pagtanggap sa inyo bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Kaya nagpapasalamat po ako sa walang tigil na suporta po sa mga supporters po natin. Lalo na po ngayon, sobrang panggigipit rin po. Actually nga po, to be honest, hirap rin po ako umikot dahil ang daming mga either threats, kahit tarpaulin ko nga po, hindi rin makaikot dahil sa umaga kabit, sa gabi wala na. Pero grabe pa rin ang init, lalo na pag nag-motorcade ako, dumog po talaga ako ng tao, nagugulat na lang po ako. Kahit naligaw po kami, pagdating namin sa isang area, nilalabas po talaga ako ng tao, kaya sobrang happy and thankful, nakakaano po kayo ng puso. And kahit pilit tayo na sinasabihan na disqualified, walang laban. Grabe. Pero tuloy-tuloy lang po kami kasi alam naman namin nasa tama kami. And wala na po dapat na siguro dapat karapatan ng taong bayan pumili kung sino ang kandidato nila. Sabi ko nga, win or lose, okay na ako kasi sobrang dami kong natulungan ngayong eleksyon and ang blessing ng Panginoon sa amin, doble, triple pa. Masaya na kami doon. Ayun lang. So mga kaibigan, natinig naman po ninyo mga taga-ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan ang pahayag ni Congressman Jad Raca na kung saan sa kabila ng mga death threat na natatanggap niya at banta sa kanyang buhay, pero tuloy-tuloy lamang siya dahil siya ay naniniwala na pagpapalain siya ng Panginoon Diyos kung saan siya ilalagay sa pwesto bilang batang-batang congressman ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Ito ang iyong kaibigan, Camario Batigas, nag-uulat para sa Latigo News TV Philippines.